Sa showbiz, nangangahulugan nito na isa kang ganap na bituin sa mundo ng sining. Ngunit ang mabigyan ng star sa taunang Walk of Fame Philippines ay isang pagkakilala sa mga bituing may mahalagang kontribusyon sa world of entertainment. Noong Huwebes ng gabi, nagningning ang buong Eastwood City sa pagdagsa ng maraming celebrities na binigyan ng sarili nilang stars sa ika-6 na taon ng Walk of Fame Philippines. Nagpapasalamat ako sa inyong pagpapahalaga sa aking paanyaya na makarating dito sa ating ika-6 na taon sa Walk of Fame Philippines Anniversary. 33 stars were honored their stars in the Walk of Fame. Ang mga veterano sa industriya at mga artista ng kasalukuyang henerasyon. I'm a star. Dati pa naman star yan eh. O siya lang naman hindi naniniwala na hindi siya star. Pero I always remind her, you're a star. Siyempre, masaya ako na finally nabigyan ako ng star. Parang gusto ko mag-hientol ng Barbara Streisand. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Such a surreal feeling. I'm so happy na at least sa panahon namin, kahit pa paano na-appreciate naman nila yung ginagawa namin sa work na to. Inspiration yan, motivation yan for me to keep working harder talaga. Walang-wala na yata akong mahihiling talaga for 2011. This is a very special Christmas gift from Kuya Germs. Mga nirerespeto sa larangan ng musika at broadcasting. It was really good of Kuya Germs to have gathered all of these talents in one night and to honor them with their own stars. Siyempre, napaka-privilege ng pakiramdam. At parang iba pag nakikita mo na yung pangalan mo nakaukit sa sahig na meron pang star na gold. At mga yumaong celebrities who were honored posthumously. Hindi napigilan ni Ali Soto ang maging emotional na makita ang star ng kanyang yumaong anak na si Miko. Pag pumapasok lagi ang December, masakit. Ayan na, di ba? Pero ngayon, na binigyan siya ng star, parang medyo nahihimas-masang ka ng konti. Parang may dahilan para mag-decorate ako ngayong Pasko. Kasi hindi ako nag-Christmas decor eh. So ngayon mag-Christmas decor ako. And for the first time after her near-death experience last April, humarap sa publiko si Pilar Pilapil. Well, of course, this is an important event and it is a memorable event. Well, I have been healed. I've been restored. Ayon sa aktres, kapatawaran sa kanyang puso ang ibinibigay niya para sa mga taong nagkamali sa kanya. Anything like that is traumatic, definitely. But because of God's grace, I'm able to overcome, Hindi ako natatakot. It's just that I needed time to get healed, mentally, emotionally, and spiritually, and physically. Sa ngayon, Pilar wants to get back on her feet again and completely move on. I'm very busy with my foundation, and I just came back from London. I just finished an international movie, and which I was the lead role. And at the same time, I have my beach resort. I'm busy with my beach resort. I'm also serving the Lord. Yes, congratulations sa lahat po ng nabigyan ng gold na star. Ayan. And of course, ngayon po, itong bonggang-bonggang pasabog po na pelikula na isang linggo pa lang po napapalabas sa sinihan, umabot na po hanggang Hollywood. At pinagkakaguluhan, ang gaganda ng reviews ng lahat ng critics. Kaya po, matindi ang ingay na ginawa ng pelikula The Road. Palakpakan tayo dyan, guys. Please welcome Direk Yam Laranas. Congratulations. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at maraming salamat sa mga may balak pang manood. At kung gusto nyong matakot, please manood na po kayo ng The Road dahil lahat po ng mga nakakita at nakapanood ay lahat pare-parang sinasabi. World Nakakatakot, world class, nakaka-proud na gawang GMA Films at gawang Pinoy. Yes, mga kapuso, mga Pinoy, ayan. Sana po suportahan natin ang mga ganitong klaseng movie dahil si Hollywood director dito. Yes. Hindi pa actor. Hindi pa actor. Kaya ibang level yan. Yeah. So, ano naman ang mga reaction mo direct doon sa mga reviews and mga critics na yun nga, yung mga Hollywood, sino-sino yung mga nag-text sa'yo? Nagbigay ng ano? Yung ano kasi, yung simula nung gumawa ako ng The Echo at Sigaw, nagkaroon na kami ng parang
supporters sa Hollywood, no? Itong mga gumawa ng mga write-ups tungkol sa The Road, ito yung mga malalaking websites, malalaking critics na gumawa ng write-ups. At lahat sila sa pare-parehong sinasabi, kung meron daw ang J-horror, kung mawawala na ang J-horror, meron na daw tayong F-horror. Isang F. masarap na feeling yon. Wow! Okay yan. Imagine niyo sa Pilipinas, because of Direk Yam Naranas and The Road GMA Films, meron tayong F-horror. Horror. Ayan. The Road. The road. Ayan. Follow your road. Kung gusto niyo po, ayan, follow na maya-maya sa sinihan. Thank you, Direk. Yes, thank you. Of course, syempre, ito naman mga friends, hindi pa umaamin kahit kailan. Si Chris Bernal at si Jay Perillo na sila'y mag-on. Pero meron pong interview ang mga taga-Showbiz Central na umamin si Chris Bernal na break na sila. So, ano nga ba talaga? Panoorin po natin. Chris Bernal, happy ang career pero di happy ang love life? Sa press con ng upcoming MMFF movie na Panday 2, kung saan nakausap namin ang young kapuso actress, nagpahayag ito ng malaking pasasalamat matapos mapasama sa isa sa pinakaabangang film fest entries ngayong taon. So happy ako dahil nabigyan ako ng opportunity na masama dito. At dito pa talaga sa Panday na talaga namang alam naman natin last year hakutin talaga ng awards. But as successful as her career is right now, tila fail naman daw ang puso ni Chris. Ito ay matapos makumpirma ng Showbiz Central mula mismo sa Starstruck 4 alumna na break na sila ng boyfriend nitong si Jay Perillo. Hindi naman po ako nagluluksa pero siguro may mga bagay lang talaga na, alam mo yun, may mga priorities ka kasi So inayos talaga namin in person. Sabi ko, Jay, baka naman, alam ko, medyo busy din ako. Marami tayong ginagawa, marami tayong gustong gawin sa buhay natin. So, bigyan muna natin time yung sarili natin. Di na nagdetalye pa si Chris kung kailan at ano ang tunay na dahilan ng bigla ang breakup nila ni Jay. Pero nilinaw naman itong magkaibigan silang dalawa ngayon. Naging parte talaga siya ng life ko niya. Pero syempre, hindi naman pwedeng ilulun mo na lang yung sarili mo sa lungkot, di ba? Kailangan gumawa ka po ng paraan para mapasaya yung sarili mo. Okay naman kami, pero yung siguro sa mga text or calls or kita, hindi na muna. Kasi yun nga, parang we want to parang medyo mag-iwasan muna. Pero walang galit sa amin sa isa't isa. I mean, hindi siya galit sa akin, hindi rin ako galit sa kanya. Talagang okay kami, friends kami. Kaya lang better if we don't communicate para mas masanay kami na ano, di ba? Ano siguro? We're still friends, pero medyo lay low muna kami. Parang ganun. Hindi na siguro katulad nung dati. Ngayong single na ulit si Chris, open na nga ba siya para sa isang panibagong relasyon? Di pa ako ready magpaligo. Wala na akong wish sa love life ko. Kumbaga, I can live naman without a guy in my life. Pero syempre, mas okay na may nag-aalaga sa'yo, may nagmamahal sa'yo. Siguro wish ko na lang yung pagmamahal sa mga kaibigan ko. Sa mga tao sa paligid ko. Tutukan mo, Twister. Nag-breakdown at siniraan daw si Rian Ramos sa isang internet video. At ang sagot ng panig ni Rian sa mga ibinato ni Mo. Mga kaibigan ni na Casey at Piolo nagsalita na tungkol sa kontrobersyal na hiwalayan. Alam naman nila kung ano yung ginagawa nila, kung mabuti ba or masama. No, he's not gay. That's what you want to hear. At sa Ramjen Revilla murder case, kampo ni na Janelle Manahan at Jeneline Magsaysay nagkita na sa korte. Susunod na ang palabang Castaway. Damn if you do and damn if you don't. I don't give a damn anymore. Ahas o kakampi? Alamin ang resulta sa pagsalang ni Maria Isabel Lopez sa Don't Lie to Me sa pagbabalik ng Showbiz Central.